Si dating Senate President, hindi siya magsasalita hanggang wala siyang hawak na resibo. Kasi nakita niya yung website ng GMA7 at ng Itbulaga, picture pa rin ng Tito Vic and Joey ang ginagamit. Ayon sa mga tagaloob mismo, ano na sila ngayon parang paranoid. May paranoia po na lumulutang ngayon sa pagitan ni na Vice Ganda at Ayon Perez at ng mismong produksyon, Carla Abellana. Ang punto niya, na totoo naman, ang pinakamahirap na patawarin sa mundong ito ay yung tao na hindi kinikilala ang kanyang pagkakamali. Mga mahal naming kachika, mga kapwa ka-SNNers, heto na naman po tayo sa isang episode na siguradong sama-sama tayong hahalakak, pansamantalang makakalimutan ang ating mga problema. Sabi nyo nga po, kami ang inyong suwero. Dahil pag nanghihina na kayo, manonood lang kayo ng ating programa at pasok na sa banga, masasaya na naman kayo. Tama, Romel Chica? Kaya naman, itigil po muna ang yung mga ginagawa. Saglit lang po ito, pasasayahin namin kayo. Promise. Yun! At barikutot, Wendell Alvarez, naguluhan na siya doon. Siyempre, habang sumasaya kayo, dito muna kayo tumutok sa amin tatlo. At tutukan nyo na yung aming mga opinyon at mga chika sa loob ng Showbizlandia. Ganon? Sige, i-welcome na natin sila sa ating programa. Ikaw magbigay. Kaya mga kachika. Kaya mga kachika, tumutok na... Sige! Kaya mga kachika, tumutok na lang kayo po dito sa amin. At ito po ang... Hindi kumpleto yun. Dapat ihandog mo ang ating programa sa kanila. Kaya mga kachika, ito po inihandog namin sa inyo ang programa ito. Nainihando. Kaya mga kachika, eto na naman po tayong lahat sa inyong programa. Aming programa po nating lahat. At ito ang... Showbiz Now! Ayan. Alam mo, kahit saan ako magpunta, talagang itong si Joey De Leon, topic Ay, oo. Opisina, bangko, palengke, kahit saan. Iba talaga yung datingan ng isang henyong tulad ni Joey De Leon. Totoo na. Talagang siya naman yung pambala ng kabilang grupo. Aminin natin siya yung pambala talaga. Siya yung talagang sumasagot. At saka maingat. Walang pinatutungkulan pero may tinatamaan. Kaya sabi nga natin, bato-bato sa langit, ang tamaan, aaray na lang. Ay, oo naman. Ikaw, paano mo ilalarawan ng isang henyo na tulad ni Joey De Leon? Alam mo si Mr. Joey De Leon kasi yung magaling talaga siya mag-compose ng mga salita. At saka maingat siya at bukod sa lahat, yung parang pag binitawan niya sa'yo, hindi ka masasaktan. Pero sa'yo na lang yun, kung pag ikaw ang tinatamaan, talagang masakit yun. Di ba parang gano'n, dumudugo na yung sugat, di mo pa nararamdaman. Parang gano'n. Kaya, nako, yung mga nagpapatutsada, kawawa. Kasi, ang liit-liit nung pinagmulan, titis, maliit. Pagka sumagot yung Joey De Leon, ang lawak-lawak. Di ba? At ang lalim. Yes. Diba? At talagang makabuluhan, maiisip mo talaga, oo nga, ano? Yun, diba? Oo nga, ano? Lalo yung binitawan niya na yung fake it or leave it. Fake it or leave it. O diba? Isipin mo yun, ay, oo nga, ano? Ang bilis, no? Ang bilis. At saka yung sinabi niya, okay lang na magsaya kayo. Basta wala kayong nasasagasaan at ninanakawan. Diba? Wala siyang sinabing kahit sino. Wala. Pero totoo yun. Sa totoong buhay. Real talk yun. Yes. Okay lang na magpakaligaya kayo, magpakasaya kayo. Basta wala kayong naaapektuhan, inaagawan, at ninanakawan. Yun. Maiisip mo, ay, may patutunguhan yun, pero bahala kang isipin mo kung kanino mo ihiyaan yun. Meron bang lumaban ng patutsadahan kay Joey De Leon na nanalo? Naalala mo nung si Willie Revillame? Wala. Diba? Isa lang ang binitiwan niyang salita nun. Nasabi, obey first before you complain. Obey before you complain. Wala diba? na, hindi na umano si Kuya Will. Natakot na. Kasi hindi siya talaga tatantanan. Kaya yung mga nagmamata pa ngayon, yung mga tinatawag nating huwad
lingkod na bayani. Nako, kawawa kayo pag hindi nyo tinantanan yung mga patambis-tambis nyo. Sasawaan kayo kay Joey De Leon. At saka ito si Joey De Leon, kakalabanin mo ako, handa ka ba? Ito yun handa ka ba? Yun mag-iisip ka talaga. Naka-ready ba? Naka-ready ka ba? Sinimento mo na ba puso mo? Ganun lang yun, di ba? Kaya pag Joey De Leon talaga, siguro nga, si dating Senate President Tito Soto at si Bossing Vic, hindi na lang kumikibo. Eto na Isa lang Diba? Hindi na kami kailangan dito. Joey De Leon lang. Taob na kayo lahat. Paano pag sinamahan pa namin yan? Walang-wala na. Tapos na laban. Yun ang mahirap kapag malalim na tao, ang iyong kinalaban, kawawa yung mga nagpapanggap na nagtatali-talinuhan. Yun, di ba? At sa labanan ngayon ng Tape Bulaga at saka ng EAT, marami na siyang nakahandang dyan. Pantapal sa mga butas. At lalo na, doon pa siya nanggaling. Di lalong-lalo niya alam ang mga pasikot at likaw ng mga bitukan. At saka yung pinaka-importante, alam niya ang kwento. Di ba? Alam niya kung saan nagugat. Kaya alam niya kung saan patutungo. Ganon yun. Di ba? Kantahan mo nga si Mr. Joey De Leon. Ay, magaling kumanta din to Ay, sige, kantahan mo siya. Kailangan mapahanga mo. Baka mamaya ikaw ang anuhin. Nung magkita ko kami sabi niya, akala ko kung ano yung sinisinyas niya. Yung pala sabi niya, kumanta ka muna. Nanonood siya. Nanonood siya talaga. Ang Tito Vic and Joey nanonood, nagpapahalaga, nagpapasalamat. Kantahan mo. Di kakantahan ko siya na ito magandang kanta ito. Ayan. Ano ba yan? Kakantahan ko siya ng all by myself. Tama. Sino kumanta niyan? Siyempre si Celine Dion. Pero diba parang namatay na. Alam mo, huwag kang ganyan. Hindi pa siya pumapanaw. Nagkakaroon siya ng depression dahil sa pagkamatay ng kanyang asawang si Rene. Kaya sumobra ang kapayatan niya. Huwag mo naman unahan ng Diyos. Bakit mo naman pinatay si Celine Dion? Kasi nakita ko din Saan? Sa YouTube yung anong sinabi? Yung parang pinutulak na gano'n tapos umiiyak yung mga tao. Fake news yun naman. Fake news yun? Dami-daming gano'n. Nakakaloka yung mga naglalabas ng, kunwari, namatay si ganito. Alala mo yung kay Chris? Yung kay yakap-yakap ni James Yap, nalaglag yung kabaong, tumaob. Diba? Correct. Yung mga ganun ba't nagagawa nilang bad yun? salahulain ang buhay ng tao. Sa totoo lang, may mga fake news po talaga na ingatan po nating maniwala dyan. Katulad ito, si Wendell. Nakita po niya, si Celine Dion daw, itinutulak daw po. Katulad yung ganyan, may tunog na ambulansya, di ba? Ayan na. Di ba? Huwag ka naniniwala agad-agad. Kala ko pulis. Kala ko pulis yung tunog yun. Bakit ka naman natakot sa pulis? May isa-serve ba? may isa-serve ba? May isa-serve ba? Huwag ka maniwala doon na buhay na buhay. Si Celine Dion. Although, dinadalaw siya ng depresyon. Ayan. All by myself. Wanna be all by myself. Anymore. Ang taas! Ang taas talaga ng tono mo ngayon. Bayaran ng kuryente ka mo. Talagang gagawin ng lahat, ano? Pero madaling kumita ng pera, ano, Wendell? Hindi mahirap eh. Bakit? Ba't mahirap? Yung iba nga, talagang effort kung effort. Lakas. Ikaw kakanta ka lang, ayaw mo. Effort din to. Sa bagay. A for effort. Diba? Yun. Nakakatawa. Idugtong lamang po natin, mga kachika, yung, alam mo, si dating Senate President, hindi siya magsasalita hanggang wala siyang hawak na resibo. At hindi po siya magpapahayag ng mga bagay-bagay na wala po siyang po pwedeng ipakita bilang ebidensya. Kasi nakita niya yung website ng GMA7 at ng Itbulaga. Picture pa rin ng Tito Vic and Joey ang ginagamit. May 31 sila nung bumitiw. August 10 nung siya ay magsalita. Nun lamang binura
yung picture ng Tito Vic and Joey sa international website. Tignan mo nga naman, no? Mabuti lang at magagaling talaga ito. Sila, ang mga EAT team. Ang galing. Talagang alam na kung saan sila pupunta at alam nila yung mga dapat nilang gawin. Mga rekrutitos. Totoo. Alam nila yung mga detalye. Diba? Kaya nagulat nga si Tito Sen doon bakit sila pa rin, di ba? Kaya, di ba, mabuti nga inilabas siya doon sa IG niya. At sinabi niya na, ang tagal na naming wala dyan. May 31 pa, wala na kami dyan. Pero kami pa rin ang nakaretrato sa website nyo. Ayun na. Di, anong malinaw na ibig sabihin nun? Kailangan sila nung network para pang come on sa manonood. Bentahe kasi yun. Malaking bentahe yun. Ang Tito Vic and Joey. Kaya kailan lang binura nung nag-angat na siya ng salita na bakit naman ganito? Kung tutuusin dapat nga, pagkaalis pa lang nila. Dapat tinanggal na yun At saka dapat updated sila. Correct. Kasi, di ba, ang GMA lang ngayon, sila lang ngayon ang number 1, di ba? Sabihin natin, sila ang number 1 ngayon na network. Dapat updated sila sa mga nilalagay nila doon sa website nila. At saka, may mga bago na pong hosts. Yung programa na inyong tinutumbok, bakit po Tito Vic and Joey pa rin ang inyong inilalagay na pictures? Diba? Halatang halata naman na talagang napakalakas nilang imbitasyon para sa manonood. Diba? Pang clickbait. Pang clickbait. Diba? Nakakatakot yung mga ganun Alam mo, makikita mo na lang na pinatay si ganito. Palaka pala yung napatay. At ang nakakaluka, diba, tinanggal na nila yung picture ni Tito Vic and Joey doon. Di ba dapat maglalagay sila ng bago? Wala. Naka-blanco. Blanco. Bulaga lang yung nakalagay. Bulaga lang. Blanco. Kasi nga, di ba, nasa kaso pa. Hindi sila pwedeng maglagay na naman nun. International kaso na naman yun ng ano naman. Hindi. May bago ng host. May bago ng host. Hindi ilagay ninyo. Ilagay ninyo sila Paolo Contis, si Betong, si Yorme. Si Yorme. Ba't hindi nyo ilalagay? Sila na po talaga yung tumitimon sa programa. Bakit Tito Vic and Joey pa rin? Siyempre, pag nakita yung mga picture nila, sabihin, sino to? Yun yun. Lalo na yung sa abroad, hindi naman nila na ano yan. Hindi naman, naabutan nila, napapanood nila, pero ibig sabihin, hindi nila nakasanayan. Yes. Talagang ang hahanapin pa rin po, lehitimo. Yun lamang yun. Lehitimo talaga. At saka ang daming kumakalat na napapanood mo yung mga sinasabi ng vloggers. Hindi po kami mga bayaran ng Tito Vic and Joey. Kasi may nagpapalutang na binabayaran daw ng EAT ng Tito Vic and Joey yung mga vloggers. Kung alam nyo lamang po na yung pasasalamat nila ay mula langit hanggang lupa, talaga pong todo-todo ang kanilang pasasalamat sa mga vloggers na kusang loob po na nagbibigay ng kanilang opinion. Hindi po sila dinidiktahan, hindi sila tinuturuan. Kaya ako naiintindihan ko sila sina Batang Maynila Toits, di ba? Si Chris Ulo. Si Chris Ulo, di ba? At saka si Ibarra. Maraming, di ba? Ang dami-dami po nila na talagang kusa po na naniniwala na para sa kanila ay ang lehitimong grupo talaga ay ang Tito Vic EAT. At ang pagtulong ng mga vloggers na galing sa puso. Totoo hindi yan. galing sa masakit nga naman yung pagbintangan ka ng isang bagay na hindi naman totoo. Pero yung pong pasasalamat, napakabigat nun, di ba? Alam naman natin din sa Pilipinas, kapag may pinupuri ka, ibig sabihin na, binayaran binayaran yan. Hindi ka ba pwedeng tumulong na wala pong pinag-uusapang halaga? True. Di ba? Ganun lang naman yun. Kundi yung kredibilidad. Ayun, dapat doon tayo. Yun. Kaya tama na po yung mga ganyang kwento-kwento. Ikaw naman ang dire-diretso tayo, walang pahinga to. Ikaw ang maganon to. Alam mo, ito kasi itong sunod natin na issue nito, yung tungkol doon kay Vice Ganda at saka kay Ayon Perez. Dahil siyempre ito, para bang siguro inaantay na lang nila kung ano magiging desisyon ng MTRCB. Alam mo yan, parang Damocles sword na nakapatong sa kanilang ulo. Hinihintay na lang nila yung pagbagsak. Yun ang tawag nila, Damocles sword. Anytime. Kasi gano'n naman yan pagka, di ba, pagka ginawa kang kasalanan o mali man o tama, pagka may nagreklamo, siyempre nag-aantay ka, ano kaya magiging resulta nito? Ano kaya magiging hikahinat na nito ng mga investigasyon tungkol sa atin? Kaya alam mo yung dalawa, parang tingin ko, stress sila dalawa. Sobrang stressed. Totoo. Kaya dapat sa kanila, ako sa kanila, hindi man sabihin na pangunahan ko, di ibig sabihin talagang, para hindi sila may stress. Kasi lang pagka pumunta sila ng abroad, lalo may stress
ka kasi iniisip mo pa rin no? Oo, kahit saan ka magpunta, pag may problema, kasabay mo. Kasi ang gagawin mo, pagka sa abroad ka, tatawag ka pa rin sa, hoy, ano na nangyari doon? Ganun na raw ang nangyayari ngayon. Ayon sa mga tagaloob mismo, ano na sila ngayon parang paranoid. May paranoia po na lumulutang ngayon sa pagitan ni na Vice Ganda at Ayon Perez at ng mismong produksyon. Kasi nagtatanungan sila kung anong kauuwian nitong investigasyon ng MTRCB na anytime may darating na paghusga, hindi lang nila alam kung paano at ano. Yun. Kahit naman tayo, di ba, Nay? Bakit, iisipin mo, bakit ang tagal? Bakit ang tagal? Kung ano, baka di ba iisipin pero masusi kasi talaga, Romel At saka, iisipin natin, legal kasi mabigat siguro ito. Kaya bakit matagal i-release? Kasi isipin mo na ipagdadaanan, monitoring team, adjudication, legal, tapos mag-uusapan lahat at saka pa lamang magkakaroon ng pinal na resulta yung investigasyon. May isang grupo doon na talagang alam naman natin, yung para sa mga bata. Yan ang mabigat. Parang meron daw nagsabi na kapag pinabayaan nila yung aspeto ng mga bata na kasama on air ni Ayon at Vice nung mga panahong iyon ay parang mawawalan ng halaga yung inilalaban ng MTRCB na parental guidance. Yung PG. Diba? Alam mo, ang tinatanong ko lang kay Vice at saka kay Ayon, bakit nung nangyari yun, di ba katulad yung ginawa ni Wally Bayola, pagkatapos yun, humingi siya ng paumanan, public apology siya. Pero ito yung si Vice at si Ayon, wala. Hindi man lang sila naghumingi. Parang nga nasanay sila kasi dun sa, dati kasi napasaway na sila, binibigyan sila talaga ng mga paalala. May warning. Kaso wala namang natutuloy. So akala nila siguro, just like that, they can get away with it. Parang gano'n. At saka sa lumalabas na kwento na parang pinanindigan nila na konti lang pagkakamali nila. Although wala naman silang sinabi na tama yung aktuasyon ng pagkain ng icing na may parang imbitasyon sa isang mainit na pagniniig. Sabihin na natin. Hindi naman nila sinabi yon, pero alam nila sa kanilang sarili na bilang mga responsableng hosts ng programa, hindi nila dapat yon ginawa. Yun. Pero kung ako sa kanilang dalawa, bakit hindi sila humingi ng late na Wendell. Yung kay Wally, naganap ngayon after one day, sa third day, humingi na siya ng paumanhin sa publiko. So, hindi na ito, no? Kaya nga interpretasyon ng mga kababayan natin, yung kay Wally hindi sadya, aksidente. Yung kay Vice at kay Ayon, parang ipinagmalaki. Parang ganon. Parang ganon ang kanilang, di ba, opinion. Ang hirap na malalim ito, pero aabangan talaga natin ito kung anong verdict. Alam mo, ang problema, lalo na yung kapag ganyan, na pinasukan na yan ng mga legalidad, no? Meron na talagang hindi naman ganun kasimple itong pinagtatalunan sa loob ng MTRCB. Sandamak makamiyembro. Diba? Ang dami-daming. At saka may mga PhD pa. Mismo. May mga doktor. May mga psychologist. Mahirap ito. So, alam po nila yon na talagang aabot ito sa sukdulan. Kaya lang, hindi natin alam kung ano ang magaganap. At ang problema, pag tinakasan natin, makikita mo, mas mabilis pang tumakbo ang problema kaysa sa iyo palapit. Kahit saan ka pumunta, ang problemang ganyan, kaakibat mo, katabi mo. Sisunod at sisunod. At saka ito para sa MTRCB, kapag hindi nabigyan ito ng kaukulang parusa o punishment, lalong mauulit to ng mauulit at dadami ang gagawa nito. At naghihintay ang bayan sa kung ano ang kanilang magiging paghusga dito sa kwentong ito. Ito yung magiging barometer barometro to. Kailangan talagang ibigay yung nararapat, ganon. At saka para mag-iingat din yung ibang mga show, mga non-time show, na ibig sabihin na ganun pala. Kasi parang nung una parang binabaliwala yung MTRCB, di ba? At hindi lang daw si Vice at saka si Ayon ang talagang na-stress ngayon. Pati mga kasamahan pa nilang mga hosts. At ang produksyon, isipin mo naman sa panahong ito, kung sakali po, ito po ay inuunahan po namin yung takbo ng panahon. Kung sakali po, napapasok talaga yung verdict ng
kanselasyon. Ay. Ang daming mawawala ng trabaho. Ay, oo. Nakakalungkot no, wala nang prangkisa, wala pang trabaho. Napakaraming nangangailangan ng trabaho sa mga panahong ito. Kaya sana naman po ay wag umabot dun sa talagang magiging malawak yung epekto, 'di ba? Kung may hihingin sa kanila, kunwari ito talaga ang karapat dapat na gawin, ibigay na nila 'yon. Oo. 'Di ba? Tama. Bilang pagtanggap sa kanilang pagkakamali. 'Di ba? Oo. At kung ano yan, malalaman natin yan sa mga ilang susunod pang mga panahon. Palagay ko, papalapit na tayo. Papalapit na tayo. Kasi nagsasalita tayo ngayon, uusad ang araw. Papalapit na po tayo doon sa punto na kailangan na talagang bumagsak ang kamay na bakal. Gamon At yun. saka kailangan na talaga ng MTRCB yan. Kasi di ba, para pag inano na, baliwalain na naman sila, di ba? Ganun naman palagi yan nangyayari. MTRCB lang yan. Di na ganun, di ba? Laging ginaganon. Kita mo sila, dami-dami na pala nila natanggap na mga warning. notice, mga warning. Hindi nila pinapansin. Di ba may kwento? Doon daw sa isang ilog, ay may nakapaskel. Bawal maligo. Ay, oo. May buhaya. Sige, liguan ng liguan. Liguan ng liguan. Wala natatakot. May nakapaskel na ganyan nung nahuli buhaya. Pwede nang maligo. Namatay na ang buhaya. Wala namang may gustong maligo. Ganun di ba? Kung minsan ganun po tayo talaga, lahatin na natin, tayong lahat. Hanggat wala po tayong nakikita at nasasaksihan na talagang minaganap. Saka lang tayo matututo. Yung tawiran, ano nakalagay? Ay, oo. Bawal tumawid, nakamamatay. Tawiran pa rin ang tawiran, di ba? O ano, pinalitan, yung ano nakalagay. Ayaw na nila tumawid. Ano ba yung sinabi? Ay, pwede na po kayo tumawid dito, pero ang ginawa ganun ba yun? Nalito na siya. Bawal tumawid, nakamamatay. Merong isang gabi, pinalitan yata na. Pwede nang tumawid, marami nang namatay. Walang gustong tumawid. Ganun po ginagawa lang po namin komedya. Pero kadalasan ganyan po tayo. At wala tayong nakikita na eksaktong ehemplo ng dapat ay paniwalaan natin. Hindi tayo nadadala. Meron kasi mga Pilipino, hindi lahat, na mapanghamon. Ay, diba? oo. Mapanghamon yung sige nga. Eto na. Katulad niyan, ito na example, di ba? Ang daming warning, pinadala sila ng warning, pero then madedma sila Kaya hindi nila maano rin ang MTRCB kasi ang dami ng warning. At saka ito ay isang magiging, sabi ko nga sa'yo, barometer to di ba? Na kapag kami naganap dito na hindi natin inaasahan at ng iba pang mga programa, sila'y laging mababanggit. Kita nyo noon, ang nangyari sa ganito ang nangyari, di ba? Yun. Kaya tingnan po natin kung ano talaga ang kahihinatnan nitong kontrobersiyang ito na ngayon ay nagbibigay na po talaga ng sleepless nights sa lahat ng mga tao na sangkot sa usapin, di ba? Ay, oo. Yun. Nakakalungkot. Ito, naloloka ka ba sa kasunod? Ay, ito rin, nakakaloka din ito. Kasi biriin mo, pinatawad niya, pero hindi sincero. Hindi sincero at hindi humihingi ng tawad. Hindi, kasi ang punto yan ni Carla Abellana, ang punto niya, natotoo naman, ang pinakamahirap na patawarin sa mundong ito ay yung tao na hindi kinikilala ang kanyang pagkakamali. At hindi humingi ng sorry. Diba? Kahit kailan. Ang hirap kaya nun, di ba? Ano ba dapat kasi? Ay, siyempre, dapat pagka may mali ka, dapat pagka may mali ka, aminin mo. Di ba? Para na magaang yung puso mo at magaang din yung ang tumatanggap. Ano din yung puso nila. Kasi kung nagpakatawaran kayong dalawa, parang wala nang tinik sa dibdib. Hindi kasi sabi nga ang forgiveness naman kasi hindi ibig sabihin ay forgetting. Di ba? Ginagawa natin yon kahit sa mga tao na
disappoint sa atin bilang regalo sa ating sarili. Na una nating pinatawad ang sarili natin bago ang ibang tao. Ayan, ganun talaga yan, no? Kasi sa atin manggagaling ang unang hakbang eh. Pag napatawad mo ang sarili mo at tatanggap mo ang lahat, matatanggap mo ang anuman sa iba. Madali na lang. Yes. Diba? Madali na lang yun. Sabihin na, ayusin ko muna yung sarili ko bago ko ayusin yung correct. Total, wala namang perfecto eh. Ay, Diba? Wala namang perfecto sa mundong ito. Nagkamali si Carla, nagkamali si Tom. Pareho nilang alam na meron silang pagkukulang at saka sobra sa kanilang pagsasama. Yun, diba? Parang Kantahan mo ngayon si Carla Abellana ng isang emosyonal na awitin tungkol sa kanila ni Tom Rodriguez. At kakantahan ko siya ng magandang kanta ito. Ano ba? Kasing ganda ba niya ito? Ay, oo, kasing ganda niya. Para sa moving on to, Kasi nagmo-move on siya. Oo, siyempre, kakantahan ko siya nga, on the day that you were born, the angel got together. Ano the angels got together? Karen Carpenter. Come true. Come true. So, asan ba si Karen? Nasa Itbulaga, sasabihin niya. Ano? Nasaan si Karen? Patay na yung si Karen. Buti naman alam mo. For the first time, ginanon pa niya ako, patay na yung si Karen. Patay na, diba? Dahil? Ay, naalala ko pala. Yung babae doon. Sa isang episode natin, sinabi mo, ang babaeng namatay sa gutom. Sinabi mo. Kasi di ba nag-diet siya? Nung pakaka-diet-diet. Anorexia nervosa. Kung gusto niya nang kumain, ayaw nang tanggapin ang pagkain. So siya ang may kasalanan. On the day that you were born, the angels got together. Ano the angels got together? And the shining to And the shining come true. So, ano? Oh, because the end. Ito na, Ayan na, game, go! On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dreams come true. A dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair and golden starlight in your Tulain na lang natin. So they sprinkled moon dust in your hair of gold. Ay, mas tama and yan. straight starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around, just like me, belong to be close to you. On the day. Mahirap kumita. Mahirap kumita. Carla kasi ikaw eh. Si Carla kasi. Kay Tom. Ano kanta mo kay Tom? Ay, hindi ba si Tom hindi na babalik dito? Yun eh. Hindi kaya. Kasi may girlfriend. Hindi kaya nabalita. Ay, oo. Baka. Kaya lalo. Yung binalita. Kaya natin nasaktan. Kaya lalo siya naglalabas na kayo. Di ba gano'n naman yun? Pero okay. Hindi naman just like that, makakalimutan mo ang isang taong nakarelasyon mo ng 7 taon. Kaya nga lang, 3 buwan pagkatapos yung ikasal, Yun ang nagkahiwalay nakakalungkot. kayo. Malay mo nung marinig niya dito sa sa atin, 'di ba? So, tumawag siya doon sa mga kaibigan ni Tom, 'di ba? Hindi mismo kay Tom ako baka sa mga kaibigan, sa mga close friends gano'n. Sabi, totoo ba yan? Pero alam mo, matatagalan pa ito kasi never pa sila nag-usap eh. Walang pag-uusap. Nawalan ng oportunidad, Oo. no? Nawalan ng oportunidad. Gumagawa kasi ng milagro ang komunikasyon. Yun. Maraming bagay po sa mundong ito na nandahil sa komunikasyon natatapos kahit ang gera. Ay, Diba? oo. Mga pinuno ng bawat bansa. Oo. Dalawa nagsasabong na gera. Dalawang tagapamuno nag-usap. Tapos ang battle. Ay, oo. Tapos ang gera. Pagka pag-uusapan nilang dalawa dito at saka ni Wala Carla. ito. Walang pag-uusap na eh. Ikaw na lang kaya makipag-usap kay Carla. Hindi, kay Tom na lang. Bakit? Kay Tom Babauta? Ayaw ko kay Carla. Tom Babauta? Tom, sino yun? Oy, yun? naging yun ni Oo. Snooki dati. Ang gwapo. Hawaiian actor yun, Ay, nagwapo. ganun? Si Tom Babauta. Babauta. O si Tom Tos. Tom Tos? Sino? Tom Hawks na lang. Tom Hawks. Si Tom, hindi din niya kilala. Sa bata niya kita lang, Tom. Ay,
Nako, ayan, dire-diretso po ang kwento namin sa inyo. Wala pong hinga yun. Talaga. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Eto na po, ang mga magigiting nating loyalista ng SNN. Maraming salamat sa inyong tiwala at pagmamahal. Boy Zicaragay, Marichu Formacion Espiritu, Tita Julie Paras, Freely in Larabay Abrigo, Jojo and Leslie Grace Advincula ng Hainan, China, at si Mama Noemi, John and Ching Bautista Silverio, pinakamataray. Diba? Si Ching. Ayan. Shoni Sebastian, salamat anak. Ediletada, Direk Franny Zamora, Dribble and Mamalota, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin at mas maligaya po kami na nagiging masaya kayo, Mamalota. Sa totoo lang. Tito Abel and Tita Nene Olanday, James Vincent Navarrete, and of course, Mamadang, Dims Ignacio ng Singapore, Let ko kabo naming mahal, the beautiful Catherine, beautiful Amos. ang Reyna po ng Sydney, and And the most generous woman of all time, Dunya Lily Chua. Ito kasama ba ito? nakarating na po. Ayan, meron na po. Pero sasama pa ulit. Ay, Okay, ayan. Sino ba kasi magbabato? Hindi. ba yan? Ang subject natin for today. Pero babatiin ko pala muna si Malu Pera ng sa ayun ay. Pera ang apelido. Pera ang apelyido niya. Pera? Oo. Ganda naman. Talagang ganda naman. Marilo Pera ang apelyido. Napaka-positive Siguro naman. hindi nakapag-asawa. Siguro siya hindi. Wala, ang Pera, di ba, parang Mexicano. Ano. Kasi siya pala, Baka F yun, Fera. hindi, P talaga eh. Pera. Siya pala, pag galing niya doon, kasi panggabi daw yung duty niya. Bilang head nurse siya. Nagbabiyahe daw siya ng malayo, kung ilang 2 oras yon. Tayo pala ang nilalagay niya doon sa coach para hindi siya antukin. Ayun. Maraming salamat po. Marilo. Thank you. Thank you po. Sa lahat po ng ating mga iwing manggagawa sa iba't ibang dako ng buong mundo, maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa amin dito sa SNN. Thank you so much po. Okay. At ito, alam mo, itong subject natin for today, ito yung masasabi natin na ngayon medyo sikat din siya noon dahil sa kanyang pinanggalingan. Tapos lalo siya sumigat ngayon. Saan siya nanggaling Ba't siya? ba? Ibulong mo sa amin kung sino yan. Narinig mo daw. Alam mo, tumatawa na naman alam mo, si Ali, si Mike, at saka si Direk Tom. Ayun na naman yung mga itsingera. Hindi, alam mo itong subject natin po today, ito siya ay isang masasabi natin ina. Oo. Ina siya ng tahanan. Tapos, Baka kala nila yan. Si Ay yan. Hindi. linawin mo, hindi si Ayan. Ay, hindi yan ah. siya. Oo. Ito. Basta ito sa siyempre, pag kami mga anak, siyempre, isa siyang ina. Dakilang ina. Dakilang ina siya. Pero alam mo ito siya, itong mabait naman siya ito pagkakausap mo siya. Itong inang ito. Sabi niya, mabait naman to, tong inang to. Sabi niya, Pangit pala pakinggan. ang pangit. Oo. Hindi, mabait naman ito. Ito yung actress na ito. Ayan. Pero alam mo, ito sa kuminsan kasi, may pagkaluka-luka din eh. Lukring Oo, din. lukring din. Hindi mo malaman kung ano yung, kung hindi mo masabi na moody siya o ano siya. Pero talagang siguro baka ugali niya lang. Naturalesa. Natural yan na kasi doon sa kanyang pinanggalingan na dating ang trabaho. Okay. Oo. Kuha na namin. Kasi ito siya katulad yan ngayon. Meron siyang mga kaibigan. Siyempre may mga kaibigan siya ng mga na sa Taga-showbiz. sa loob ng showbiz industry, di ba? Yung mga tumutulong sa kanya, yung mga nagbibigay sa kanya na kung ano na sabihin, oy magaling yung anak mo, di siyempre ito na. So in short, mga reporters. Mga reporters. Okay. Oo, yung mga kaibigan niya. Ngayon ito na nakakaloka. Kasi hindi mo naman ano yung kuminsan simple sa mga report. Katulad na nung panahon ng pandemic. Okay. Oo, di ba? Siyempre, ang 2 taon tayo nagkaroon ng pandemic. Diba? Mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Di siyempre, kung ikaw yung nakakaluwag-luwag, mag-protect. Hindi naman sila diretso na kundi nag-i-emote lang. Na Baka naman. Sabihin baka naman, nakaluwag-luwag ka dyan kasi alam niyo mo naman, ang pandemic ngayon, walang kita ang chu. Walang trabaho. Oo. Ang nakakaloka lang,
Okay lang yan sana, tumulong siya. Walang problema yung tumulong. Ang nakakaloka lang, pinagsasabi niya. Pag may mga kasamang reporters, ayan. Ganun ba? Parang ganun. Parang ganun. Ang sabihin niya, at nakasave yung mga nakasave yung mga text doon sa kanya. Sa cellphone niya. Ganun daw? Oo. Paano? Ikwento mo, Kasi ganito, pagkakatulad, may isang reporter na dadalaw sa kanya. Ito nung hindi na masyadong kasagsagan yung pandemic na sabi niya, may dumalaw, tapos sabi, uy, alam mo ba, nung mga nakaraon ng buwan, ito, alam mo, si ganito, may nag-text, ito, pakita ko siya, ito. Ayan, basahin mo yan, ginaganon pa. Nagpapagigas daw. Ayan, ginaganon pa doon sa... Halos isungal-ngal mo naman sa akin yung kamay mo. Ayan, parang ganon. Bakit naman kailangan pa niyang ikwento? Ayun na nga. Iyan naman ay pwede niyang pahindian at pwede niyang bigyan. Nang hindi na kailangan nalalaman pa ng ibang tao. Diba? Ang nakakaloka sa kanya kasi para bang pinagmamalaki niya pa na siya ang takbuhan ng mga gano'n. Naku, mali yun. Mali. Nawawala ng indulhensya ang anumang pagtulong. Pag yung ginagawa ng kanang kamay, pinapaalam sa kaliwa. Yan ang totoo. Totoo po yan. Nawawala ng saysay ang pagkukusan loob. Kaya mabuti na lang hindi ako nakipag-text sa kanya nung panahon ng pandemic. Kami ba? Gagawin ba ng yan? Ay, lalong hindi, no? Diyos ko, kayo pa. Diyos ko, at pero siyempre yung ibang kasi, siyempre... Sa tindi ng pangangailangan. At saka syempre siguro, nagbabakasakali. Lambing. Naglambing lang, kaibigan. Kaibigan, di ba? Friend naman sila. Tsaka hindi ka naman hihingi ng tulong kung wala ka rin naibigay na. Totoo. Di ba? Ayuda. Totoo. Diba? At saka siyempre yung katulad yung report, siyempre feeling mo, close na kayong dalawa. Di ba siguro, pag humingi ka ng tulong doon sa kanya, okay lang yun. Maintindihan. At saka sa estado niya. Di ba, Nay? Sa estado Ano kaya ang dahilan? Pati pinagmamakaingay niya yung pagtulong niya. Naaabala kaya siya? Ay. Nasaan ba kasi siya pag kami nagte-text na nagpapadala ng GCash? Baka naayos siya yung niya. Ano? Yung tumatawag sa doon kung saan sila lalanding. Ay? Oo. Naka-chopper? Hindi tatawag, busy siya. Ano ba ito? Hihingi lang naman ng Gcash eh. Hello! Pwede ba kami lumanding dyan? Ganon. Chopper nga. Oo. Ano ba yan? So wala na yung mga kaibigan niya ngayon? Ay wala na. Siya ngayon, yung mga kaibigan niya doon na mga kaklose niya, parang unti-unti. Naglalayuan na sa kanya. Mali naman kasi yun. Nakakalungkot yun. Oo, nakakalungkot yun. Kaya pag nagtatawag siya, parang paimbabaw lang pala yung pagtulong, ano? Oo. Hindi sincero. Yun. Oo. Diba? Kaya ngayon kung pag magtawag siya, si ganito, papuntahin si ganito, wala na pumunta. Hindi na pumupunta sa kanya. Hindi na pupunta. Kasi baka pumunta ka pa, baka magkaroon pa ng sumbat. Oo, baka ipamalita pa na. Si Wendell, nagpapanji ka sa akin. Oo. Diba? Si Romel, nanghihingi ng ganyan-ganyan. Ay, diba? Ako, kung sino ka mang actress niya ito, bigay ko sa iyo yung kasula kong Gcash eh. Gcash? Wala kang Gcash. Wala ka palang Gcash. Wala kang Gcash eh. Oo. Naku, ganyan, naiintindihan niya to kasi ganyan siya magsalita. Oo. Slang. Diba? Anong slang? Slangers. Ay nako, nalulungkot ako sa kwento na yan. Nalulungkot ako kasi ang tingin ko pa naman sa kanya, nung siya'y magtagumpay na, hindi siya pinagbago ng panahon. Pero para ngayon, Matagal na ata nangyari ito eh. Oo. Yun nga yung pandemya pa to pandemic pa. Talaga. Nagbabago na talaga ang panahon. Pinagbabago talaga. Iba ang pera. Oo. Iba ang pera. At saka pwede ka naman tumulong na hindi mo ipagkakalat, hindi mo ipagkikwento sa ibang tao. Ngayon kung ayaw mo tumulong, di wag ka tumulong. Ganun lang yan eh. Kaya nga sabi ko, oportunidad dito na pwede mong pagbigyan, pwede mong tanggihan. Tama. Ngayon, ibibigay mo nga, ipagkakalat mo naman, pinupugutan mo naman ang ulo yung tinutulungan mo. Anong klase yun? Kawawa naman. Diba? Wala ring saysay, diba? Sayang. Ay, nako, sayang ka. Ewan ko.
Kasing taas na yata ng chopper yung lipad mo. Ay! Oh. 1,000 ano? Oh, di ba? 1,000 height ba yun? Oh. Sa palagay mo, si Tito Manny Garcia matutuwa dyan? Ay, hindi. Ba't sarili niya ba ang chopper na yun? Malay ko. Binanggit ko lang na may chopper. Alam mo yung chopper pala, ito pala ang upahan pala nito. 250,000. Bawat lipad. Isang lipad lang yun, Iyo pa ang gasolina. Oo, iyo pa yung gasolina. Kung kanila yon. Tapos siyempre magbibigay ka pa ng tip doon sa piloto. Kung kanila pala yon. Ba't mayroon ba sila? Uy, wag mo naman silang maliitin. Ay, dapat nga mamigay sila ng Gcash dapat. Ay, nako, talaga rin naman. Basta ano ba dapat gawin? Naku, mamigay ng Gcash po, madam! Mag-subscribe na po kayo at mag-like at mag-share at isama niyo rin po yung Romel Chika Network. At syempre, Direk Beverly Verhel, lahat ng pinakamaganda. Yan ang hiling namin para sa iyo. At mag-ingat ka dyan, anak, sa Toronto, Canada. At salamat sa tiwala at pagmamahal. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo rin yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. And ito na yung Matik talaga yun eh. At syempre, tulungan nyo naman kami sa aming hiniling sa inyo na please don't skip. Ganyan ang pakiusap. At suportahan nyo naman kami sa aming short. Ito yung Showbiz Now na official TikTok. Paano ba TikTok? Ayan. So maraming salamat pong muli sa inyong lahat, mga ka-SNNers at mga ka-chika. Naku, mag-aabang na naman po tayo ng ilang araw bago tayo muling magkasama-sama. Salamat pong muli sa lahat ng tiwala na binibigay nyo sa amin. Sama-sama po tayo dito lamang sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Thank you. Anymore!